Kamusta na po yung viral street dweller? Ano na ho ba ang update sa kanya? Si Rose. Well, una, Pinky, hindi naman siya natulog na sa aming center kagabi. Kasi pinaliwanag ko pa ulit-ulit, si Rose at yung kanyang partner, meron talaga silang tahanan. Last year, aminado siya na homeless siya. Pero nagsumikap sila mag-asawa na makaupa ng isang maliit na tinituluyan, nagbe-bed space sila. Doon nga namin siya natunton. Tinignan namin yung bahay, maayos naman. Ito ay nasa Makati rin. So, pero bago natin siya inuwi, nangako tayo sa kanya na para maging mas sustainable at magaan ang kanilang, sabihin, makaraos sa pang-araw-araw nila na pangangailangan, na-assess namin na kaya niya magtinda at gumawa ng sari-sari store kasi yun yung request niya. Oo. So kagabi, sinimulan na natin yung proseso na yun, sinamahan siya ng social worker natin para magsimula ng bumili ng mga stocks ng paglalagyan ng kanyang sari-sari store. Pinky, sa aming assessment kasi, qualified siya hanggang sa 80,000 na livelihood assistance. Wow, okay. Hindi to ayuda, kundi tulong para makabili ng pangangailangan sa kanyang magiging tindahan. Nagsimula na yon, yung proseso na yon, at masaya siya nag-report na nakapili na siya at unti-unti natin bubuin yung kanyang pangarap na magkaroon ng tindahan. Dahil yan talagang instruction ng ating Pangulo. Masigurado na ang ating kababayan wala sa lansangan at may maayos na mga pamumuhay. Secretary, to be clear, yung pong lumabas dito sa culvert or sa manhole, dyan po sa Legazpi Village, malapit po sa Makati Medical Center, yan po din ba si Rose? Okay, ganito. Medyo may confusion. Maganda yung tanong mo. Hiwalay yun. Yung drainage system na kung saan lumabas si Rose, hindi yan yung malapit sa Makati Medical Center na pinuntahan namin kaninang umaga. Yung pinuntahan namin ni Rose, yung na-picturean kung saan si Rose nanggaling, maliit lang na drainage yun, hindi pinamamahayan dahil imposible. Napakakitid at napakababa ng clearance Pero niya. yung sa viral photo, sir, yung Bakit siya viral doon photo lumalabas? na yon, yun po si Rose. Yun si Rose. I see. Ngayon, bakit siya nandun? Hindi ho ba yun yung sa Adelantado Street, sir? Yun, pero hindi yan yung pinuntahan namin kanina kung saan may Okay. mga nakatira. All right. So iba po Okay. 'yon. So yun Iba yun. No, this came about, sir, because of that viral photo na pinangalanan po natin na si Rose. Ano po? Kaya po kayo pupunta sana dun sa iba pang supposed to be nagsistay o namamahay, yung ilang mga street dweller ay dahil po kay Rose. Yes, ang storya nun, tinanong namin si Rose kung ba't siya nandun sa loob ng drainage. Sa madaling salita, meron siyang cutter na ginagamit niya sa kanyang pangkakalakal. Nahulog yun doon sa loob ng drain, pumasok lang siya para kunin at kaya. Pero I ilan see. sabi na napakaliit, napakakitid at napakababa ng drainage na yon para tirahan. Pero inamin niya sa amin na nung homeless pa siya, pumunta siya doon sa botanical garden na tawagin. Na yun yung drainage system na malapit sa Makati Medical Center. Pero tulad ng pinapaliwanag ko, magkaiba yung drainage kung saan lumabas si Rose at iba yung pinuntahan namin. Yung pinuntahan namin kaninang umaga, sabi ni Rose, nandun yung mga taong nakatira. Ngunit kaninang umaga, wala sila doon. Opo, yun nga po yung report, tila baka nalaman ata nila na papunta kayo. That's a possibility, no, Secretary? Kaya po Tama yon. Pero alam mo, Pinky, ang maganda dito sa nangyayari, si Rose gusto niya rin tulungan yung mga kakilala niya na nakatira sa drainage o sa lansangan. So siya rin yung nagbibigay ng info. Sinamahan niya kami kung saan maari sila nagpunta naman. Yun yung nasa ilalim ng SLEX, ng flyover ng SLEX. So pumunta kami doon kanina at may natagpuan naman kami at tinulungan kami ni Rose kumbinsihin. Kasi marami nga sa kanila may takot, may pangamba kung saan namin sila dadalhin at ano ang aming mga motibo. Pero dahil isang kasamahan nila dati ang nagpapaliwanag ng wala namang masamang gagawin kundi tulungan sila, Opo. kalahati nung 7 na nakita namin ay sumama sa amin. Tama. Yun nga po yung aming report kanina. It's good, sir, I guess, that you have Rose, no, to convince them right now. But are there any other options that you are seeing, inyo pong nakikita na posibleng maaaring gawin para mahikayat po silang sumama at pumunta dito sa pag-abot? Tama ho ba? Pag-abot Center. program. Yes. Pingy, actually since 2023, tinatakbo na natin itong program na to. It's a mainstay program. Every day, meron tayong mahigit sa 100 na social workers na naglilibot sa malalaking kalsada ng Metro Manila para mag-reach out, kaya pag-abot sa mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Kasi ang instruction nga ng Pangulo, ibalik ang dignidad sa pamumuhay at hindi dapat malapit sa
peligro ang mga mamamayan natin. Dapat walang Pilipino na nakatira sa lansangan. So nakatala na tayo ng 10,000 na mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan, pero kalahati lang niya ng sumama. Yung iba talaga, hindi natin pwede pilitin, pero ang nagiging modality natin ay kumbinsihin, balikan at balikan at balikan hanggang sa sumama sa amin. Oh, hindi ho Pero, kayo I mean, pwedeng mapagod, no? Secretary, at Hindi inyong mga talaga. kasamahan sa DSWD. Dahil Hindi pag talaga, nakita niyo po Pinky. sila, pwede po silang tumakbo, pero in At a pwedeng day or tumanggi. two, ay babalik din po sila doon. At pwedeng tumanggi. Pero in a day kasi, ang isang lugar, iniikutan namin 3 times. 24/7 yon. So yun yung rational nga na baka sa kakakulit namin, sumama sa amin. Pero Pinky, aminado kami na mahirap. Pero kanina may nakita kaming oportunidad na si Rose, nakaka-convince siya. So maaari, sa iba naming mga areas na ino-operate, maaari makahanap kami ng mga katulad ni Rose na makakukuha at makakakumbinsi na mga kasamahan nila na sumama sa amin. Tayo naman sa DSWD, naghahanap tayo ng mga out-of-the-box solution. At yung example ni Rose, maaari nating gayahin sa ibang lugar para mapabilis pa yung pagdami ng sumasama sa amin. Doon sa mga ayaw sumama, Secretary Rex, ano po ang kanilang sinasabi sa inyo? Una, sanay sila sa ganong buhay. Ayaw nila na aantala yung kanilang kinagisnan na. Mahirap, pero mas gusto daw nila yon. Sabi nga nila na mas safe sila sa alam nila kaysa sa hindi nila kabisado. Pangalawa, meron rin stigma na pag sumama sa amin, ikukulong namin. Kahit na social worker pa yung kaharap. Kaya ayaw nila sumama dahil dun sa dalawang reasons na yon. Yung fear at pangalawa yung fear of the unknown. Sa kanila, mas gusto nila yung kabisado nila na routine kasi yun lang ang kinagisnan nila sa malaking porsyento ng kanilang mga buhay. Opo. Pero we have to just keep on being relentless. Ika nga, hindi kami pwedeng mapagod na mangumbinsi. Kasi Pinky, gusto ko lang i-point out, ang instruction ng Pangulo, walang Pilipino na nakatira sa lansangan, pero sa mandato na to, hindi rin namin pwedeng baliwalain ang kanilang karapatang pantao. Hindi namin pwedeng sapilitan sa gusto nila o sa ayaw nila, dadali namin sa lugar namin. Opo. It's Opo. convincing and suasion ang ginagamit natin. Pagka inyo pang kinakausap po sila, hindi po ba nasasama dito yung usapin sa posibleng financial assistance na kanilang matatanggap sa... Go ahead, sir. Pinky, kasama talaga. Pero ayaw katulad pa rin ni nila. Si Rose, second time na namin. First time, di siya sumama sa amin. This is the second time, ngayon lang siya sumama sa amin. Ang sagot niya, marami raw kasing mga kasama niya nagsasabi, wala yan, walang mangyayari dyan. So ngayon, importante na mapakita namin, kasi nga nag-viral yung story ni Rose, na hindi totoong walang nangyayari, kundi nagiging mas maayos yung buhay ng mga sumasama sa amin at na ibabalik namin sa komunidad na may kasamang tulong pinansyal para makapagsimula ng panibagong buhay. Alright. Secretary, also on just a quick note, no, yung courtesy resignation po ninyo, meron na ho bang pasabi ang Pangulo? Well, ako, Pinky, tulad na nasabi ko, nag-submit tayo kaagad at inaantay pa rin natin ang formal na announcement ng ating ng palasyo hinggil sa aking courtesy resignation. Pero one thing very clear sa aking utak at sa aking isipan, work must continue. Sabi nga ng Executive Secretary, hindi namin pwede abandonin ang aming mga post. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho sa DSWD. Walang programa na maaantala. Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Maraming salamat, Pinky. Magandang gabi.